What's up mga technician? Nagbabalik ng DIY po yung technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, so subscribe na kayo. Click notification bell button, click on flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, mag-review tayo ng Microtech IHAP series or Home Access Point series. So ang model number nito guys ay AX3. At ito guys, gagamitin ko to sa Huanpai. Ayan. So, bale, syempre naka router OS siya para ma-config siya guys, syempre. At meron nga pala tayo bagong CB para sa Bendo. Ito guys, hindi to pwede sa okay. So, kasi maraming nagtatanong kung pwede daw to gamitin as main. So, hindi po to pwede guys gamitin sa main kasi ito po ay pang Bendo lang po. Tulad nito, wala kasi siyang GPIO pin. So, kaya ang ginagamit is mga ganito guys, Bendo. So, kukonect siya dito. So, kukonect siya dito sa may Microtech natin. And then, siya yung magkakaroon ng GPIO pin. Ayan. So, ang tawag po natin dito ay USUB 32B1 or Ultimate Bendo board na may ESP32 at version 1 siya guys. Okay? So, ang concept po nito ay Raspberry Pi 5. Okay? So, meron pa tayong ilalabas nito. Ang concept naman ay Orange Pi 5. Okay? So, malaki-laki ng konti yung board niya. In case na kailangan natin mag-design ng panibagong circuit. So, ayan. Bali lahat ng gagamitin kong Bendo board is, concept niya is pang single board computer. Okay guys? So, Raspberry Pi 5, Orange Pi, mga ganyan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Okay? So, tayo yung unang nagkaroon ng mga ganitong itsura ng Bendo board. Ayan. So, kahit na maghanap kayo ngayon guys, wala kayong makikita. Tayo yung una niyan. So, anong date ngayon? June 19, 2025. 4:08 ng hapon. So, hapon na kasi dito guys sa US. So, ayan siya guys. Para makita nyo. So, ayan. So, dito na tayo guys. So, ito yung Microtech natin. So, ngayon, syempre, buksan natin guys kung ano yung laman nito. So, for now guys, re-review lang natin to. And then kapag ka na-configure ko na siya, maggagawa ulit ako ng panibagong video at ipapakita ko sa inyo kung paano siya or paano i-connect yung Bendo board natin dito sa may Microtech AX3. So, ayan guys. So, meron kasi ditong credential. Ito guys. So, hindi ko papakita sa inyo kasi ano ko to password to rin to. Ayan. So, ayan siya. Bali manual siya guys. Ayan. So, ito yung ano niya, power supply. So, ang laki ng power supply niya. So, 24 volts. Ayan. 1.5 amps. Or 1,500 milliamps. 1.5 yan guys. Okay. So, kasi baka isipin nyo, yun yung tinuturo ko. 1.3. Hindi. Ito yung 1.5 amps. Siyempre, equivalent is 1,500 milliamps siya. So, ayan yung power supply niya. At ito yung mga mounting screw. Ito yung antena. So, ang ganda ng antena niya. Ano siya guys? Antena ng naka-lock pa. Para siyang antena ng para siyang ano guys, yung sagwan. Ayan o. Oh. So, ito na mismo yung ano natin. Ang laki ng ano niya guys. Lalagyanan. Tsaka mabigat siya guys. Hindi siya basta-bastang router lang. So, ito siya. Ayan guys. So, ayan na yung tsura niya. So, DC from 12 volts to 28 volts. Ayan. So, pwede pala siya ng 12 volts. Pero, ang power supply niya is 24 volts. Kasi up to 28 volts siya guys. So, ito yung ano niya, reset. So, tanggalin natin to. So, ayan siya guys. Lagyan mo natin dito to. So, ayan guys, sa Ethernet port niya na 1, ito guys up to 2.5G. Wow! Tapos, yung ibang port siguro mga ano na to, gigabit. Ayan.
So, ayan siya guys. USB. Ito yung mode niya. Tapos, product information guys. Ito guys, ano siya, para siyang manual na maliit. Pero, syempre hindi ko papakita sa inyo lahat ng nandito kasi nandito yung credential eh. So, ito yung model number niya. I have AX3. Ayan guys. So, ayan lang yung itsura niya. Okay. Ayan. Tapos, meron pa rito yung pinaka kabitan niya guys sa likod. Ayan. So, dito yata siya kinakabit. Ayan guys, dito siya kinakabit pag ganito. Ayan. Okay. So, tanggalin na natin to. So, para makita nyo na kung paano ito ilagay. Kasi, sigurado curious din kayo kung paano ito ilagay. So, ilagay na natin to guys. Kasin ko na to. Pag yan siya guys, ilagay ako. Ayun, nakita nyo may para siyang kanal. So, yan yung ilalagay doon pag ganon. Ayan. Tapos, ito magiging lock. Pagka pinush nyo siya. Ito. Ayun. Oh. Okay. So, yan ang tsura niya guys. So, tanggal. Ano kaya ang problema? Ba't siya natanggal? Yan. Okay na. O, diba? Ganda. Tapos ito ay pag ganito syempre. So, dito yun guys sa likod. Klasin nyo lang to. Pag nyo ito ilalagay dito. So, itong antenna to guys ay combination to ng 5G at saka 2.4G. Ayan. At ano to guys, Wi-Fi 6. Okay. So, wala pa ako nakikitang Wi-Fi 7 ng Microtech. Siguro meron na, pero hindi ko pa siya guys sina-search. So, ayan. So, pwede baguhin yung itsura niya. So, ngayon guys, ayan na. So, i-ano natin to. Ilagay natin to sa may power supply, syempre. So, ayan guys, gagamitin ko na lang tong power supply ko rito. Ayan. So, sinet ko siya ng 24 volts. Ayan, no. Tapos, 1.5 amps or 1,500 milliamps. Ayan. So, tingnan natin yung tsura para makita nyo. So, ayan siya guys. 24 volts, 1.5 amps. Okay, so, eto guys. Salpa ko na siya rito. Ito. Tingnan guys kung ilan yung ano niya ha. Yung, tag dito. Kung ilan wattage siya. So, on natin. So, ayan siya guys. Okay, 2.8 watts. Siyempre wala pang ano yan, client or wala pang nakakonect sa kanya. So, yan yung idle ano niya, power. Ayan. So, hanggang ilan ba yung sinabi nito? Saan yung ano nito? May sinabi dyan na kung ilan yung wattage niya. Maximum wattage. So, ayan, nataas na siya guys. Ayan, 5 watts, 6 watts. Ayan. So, nataas siya guys. Ayan o, nagsi 6 watts din siya. Tingnan lang natin guys. Kasi syempre nag-ano pa yan eh. Nagbubot pa yan eh. So,
So, yung ano niyan guys, yun nga, yung next video niyan, syempre, naka ano na to, naka 1Pi na to. Sana, umano guys yung 1Pi dito kasi, syempre, kaya ko to binili para doon nga sa OS ng 1Pi. So, pag hindi siya gumana, di bili tayo ng ibang hop. Ayan. So, ayan guys, for now, ayan, naka-idle lang siya ng 5.28 watts. Ayan. Alam ko guys, umabot ng 24 watts. So, wait lang. Ano nga natin, search. Research ko, wait lang. AX3 wattage. Oh, umabot siya guys ng 38 watts. So from kunyari may ano na siya, may client na siya. So 15 watts, umabot siya ng 15 watts kapag ka marami nang nakakonect dito na wire, syempre. Umabot siya ng 38 watts, guys, pagka naka-attach yung PoE dito, guys. So hindi ko pa sure kung ilang volts yung PoE niyan. PoE voltage. So, ayan guys, umabot siya ng 18 up to 28 volts. Ayan. Yung PoE niya guys. Okay, so pag gumamit kayo ng PoE, output tsaka input, 18 volts to 28 volts. Ayan. So, dyan lang muna guys. So, sa susunod na video natin, ilalagay na natin dito yung 1Pi. Ayan. So, yun lang guys. At kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.